So, prepare your heart and prepare your Bible. Please open your Bible sa John chapter 18. So we will pick up this chapter 18, the Gospel of John. And here, we will see kung paano inaresto si Jesus at dinala sa trial court bago siya ipako sa cross. But siya ay prisoner. Si Jesus ay prisoner, but he's in control sa sitwasyon. He has complete control. Hindi siya sa sitwasyon na ito na powerless. He's still in control sa mga nangyayari. And his power, it didn't start sa gabing ito. We know na ang kanyang kapangyarihan is before pa the beginning of time, bago palikhain ang mundo, he's powerful na. Makapangyarihan sa lahat. And in his arrest, it doesn't mean na nanaig ang diablo or wala nang magawa si Jesus. No. Si Jesus ay may ganap na control. Siya pa rin ay may ganap na control sa lahat ng nangyayari dito. So, he's in control. Even, number one, sa pagkakanulo ni Judas kay Jesus. The story about betrayal of Judas ay makikita natin dito sa verses 1 to 12. And sa betrayal na ito, let's be reminded na it is him who allowed this arrest. Ipinahintulot niya na siya ay arestuhin in verses 1 to 4. But let's read first verse 1. Follow with me. Sabi dito, pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Now, after, remember, last Sunday, we look at about the prayer of Jesus. So after his prayer, umalis siya kasama ang kanyang mga alagad from the city of Jerusalem, and then they cross sa batis ng Kidron at pumunta sa hardin sa Mount Olives. Now, verse 2, alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Now, kung may naghahanas sa iyo na mag-aaresto and Jesus knows na may mag-aaresto sa kanya, kung ikaw ito malamang hindi ka pupunta sa place na alam ng mga mag-aaresto sa iyo na as ang lugar na madalas mong puntahan. Maghahanap ka ng lugar na pagtataguan. But notice with me, si Jesus ay pumunta sa lugar na ito and he knows na alam ng mga alagad niya na madalas siyang pumunta dito. And ayon sa talata, madalas siyang pumunta rito kasama ang kanyang mga alagad. In fact, sa Luke chapter 21, sa isa pang gospel, sa Gospel of Luke, sa chapter 21, verse 37, araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi na may umaalis siya at nagpapalipas ng magdamag sa bundok ng mga olibo. Maaga pa ay pumupunta na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya. So according to Luke, and if you want to know kung ano yung daily routine schedule ni Jesus pag nandito sa Jerusalem, so karaniwan na ginagawa ni Jesus is nagtuturo siya sa Jerusalem, sa templo, nag-start siya ng maaga sa umaga, ginising niya ang kanyang mga disciples, and then he will teach sa templo sa buong araw, and then pagdating ng gabi, babalik siya sa hardin ng Gethsemane o sa bundok ng mga olibo kasama ang kanyang mga alagad. Now, if you remember, sa pag-betray ni Judas kay Jesus sa Garden of Gethsemane, nanalangin siya sa Ama. Sinabi niya sa mga alagad, manatili kayo rito, be watchful, sabi niya, watch and pray. Pero, remember, naalala niyo kung anong ginagawa ng mga alagad? What they are doing? Sleeping. Natulog sila. So, ang mga alagad ay sanay na matulog sa lugar na ito gabi-gabi. Kaya, alam ni Judas kung saan pupunta si Jesus. Now, gusto ipaalam sa atin ni John na alam ni Judas ang lugar kung saan naroroon si Jesus. And this is the place where he will be arrested.
verse 3, back dito sa ating text, chapter 18, Gospel of John, isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pare at ng mga pariseo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata. Interestingly, some of these soldiers na dinala ni Judas ay mga Romanong sundalo. Bagamat si Judas ay isang Jew, humingi siya ng tulong sa mga Romans para sa pag-aresto kay Jesus. Sa panahon nila, you have to know, kung hindi mo pa alam, sa panahon nila, kontrolado ng mga Romano ang Jerusalem, and sa linggong ito, this is week na pinakamalaga sa taon para sa mga Jews. Maraming mga tao bumibisita po sa lugar nito na galing pa sila sa iba't ibang lugar. Now, kung may planong pag-aaklas, this is the best time para sa kanila. Kaya mas mataas ang security sa place na ito at nandito ang mga sundalo ng Roma. They are ready to protect and to defend. The idea here is nang lumapit si Judas and mga religious leader sa mga Roman soldier, the idea here is yung lumalabas o yung pinapalabas nila sa Jerusalem ay may isang teacher na siya nagdudulot ng problema, and so you need to arrest him. Kailangan ng dagdag na security. And so that's why hindi mahirap kay Judas na makuha ang tulong ng mga Roman soldiers. And perhaps nakipagtulungan pa siya sa mga religious leader at sinabi sa kanila, sa mga taong ito, sa religious leader at sa mga soldiers, sinabi niya sa mga soldiers na sumama kayo sa amin. May lalaking nagdudulot ng trouble. Alam namin kung nasaan siya at ito na ang iyong pagkakataon para dakpin siya. Si Judas ay nagdala ng mga Roman soldiers at ilang opisyal mula sa mga pare, mga punong pare and Pharisees. Kasama nila these are the people na nagbabantay sa templo, ang religious security ng Israel. So, notice, sanib pwersa sila. Yung mga nagbabantay ng templo and ang mga Roman soldiers to arrest Jesus. It's not common. Kaya bakit kailangan natin malaman ito? It's not common. Bihira magsanib ang mga Hudyo at Romano. And this is the only time na sila ay nagkasundo o nagsama para sa layunin na dakpin si Jesus. Sa pagkakataong ito, nagkasama ang dalawang grupo na commonly hindi nila gusto ang bawat isa. Sila ay hiwalay. And so, saling puwersa sila para dakpin ang nagngangalang Jesus mula sa Nazareth. So, malinaw na inaasahan nilang hanapin nila si Jesus sa garden. So, that is why nagdala sila ng mga lampara at sulo. And they thought, they expect na kailangan nilang maghanap sa iba't ibang bahagi ng Mount Olives para mahanap si Jesus. And possible na lumaban siya at ang kanyang mga taga-sunod. That is what they expect sa panahon nito. You know why? Because nagdala sila ng sandata. Nagdala sila ng mga sandata. But si Jesus ay hindi nagtago at hindi lalaban. Okay? Kung gagawin niya, isang tawag lang niya sa isang anghel, patay na sila. Remember sa Old Testament, isang anghel lang napatay libo-libong mga Assyrians. And sabi niya kung tatawag ako ng legion, dadating ka agad ang legion ng mga anghel. Pero hindi niya ginawa. Hindi siya lalaban. And verse 4, alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, sino ang hinahanap ninyo? So pumunta si Jesus sa place na ito, alam niya na doon siya hanapin ng mga tao mag-aaresto sa kanya. And pagdating ng mga grupong ito, si Jesus mismo ang humakbang palapit sa kanila para harapin sila. Batid niya ang bawat mangyayari. And you notice na siya mismo nagsiguro. He made sure na magaganap ang lahat ng ayon sa itinakda niyang plano. Listen, sa John chapter 10 verse 17, sinabi, dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli.
So, sabi pa niya, walang makakakuha ng aking buhay. Walang makakakuha ng aking buhay. Walang makakakuha kahit sino man. Hindi ang Roma, hindi si Cesar, hindi si Pilato, makakakuha ng buhay ni Jesus. Walang sino man. Hindi ang high priest, hindi ang mga religious leader, hindi ang mga Pharisees, hindi ang mga Sadduceo, hindi si Judas, at hindi si Satanas ang may power para kunin ang kanyang buhay. Remember sa cross? Sabi niya, He gave up His Spirit. Siya mismo ang may power. Kung kaya niyang itong panatilihin, ay kaya niya. At kung hindi, ay kaya niya rin. But He gave up His Spirit. But on the third day, nabuhay siya mula sa mga patay. So, continuing dito sa verse 18, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. So, Jesus is in control sa kanyang pagkaka-arrest. Nasa kanyang buong kapangyarihan sa lahat ng nangyayari dito. The Lord Himself ang kusang nagpahintulot na siya ay dakpin. The second thing is He showed His deity, ang kanyang pagka-Diyos. Nasa control si Jesus, control niya ang sitwasyon, and He showed His deity, ang kanyang kung sino talaga siya. Pinakita niya. So, by this time na sa kanyang pagka-aresto, you notice sa story, napaatras sila, bumagsak sa lupa ang mga dumating para hulihin siya. Basahin natin sa verse 5. Si Jesus na taga Nazareth, sagot nila. At sinabi niya, ako yun. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon. Nang sabihin ni Jesus na ako yun, anong nangyari? Napaurong sila at bumagsak sa lupa. So, nang sinagot ni Jesus, sila, sa kanilang tanong, ako yon, si Jesus na taga Nazareth, itong I am na salita, palagi naririnig natin sa Gospel of John, it's not just simply na ako si Jesus na taga Nazareth. The Greek word na ginamit dito ay ego eimi, na hindi sinasalin na as ako siya, or diretsong I am na si Jesus na taga Nazareth. Kaya nang tanungin siya, sino ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, si Jesus. Tinanong niya ang mga taong ito, sino ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, si Jesus na taga Nazareth. Sabi niya, I am. And itong word na ego eimi, sa Gospel of John, ay makikita natin paulit-ulit, I am statements ni Jesus na pinapayag kung sino siya. Remember, sa chapter 6, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, I am the bread of life. Sinabi niya akong tinapay ng buhay. So this shows na we need Jesus sa ating buhay para magkaroon ng tunay na buhay. Siyang ating spiritual na pagkain na nagpapalakas at nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Kung wala si Jesus sa buhay mo, wala kang tunay na kahulugan ng buhay o walang tunay na buhay. Sa chapter 8, sinabi niya, I am the light of the world. Pinaliwanag niya na kung wala siya, kung wala si Jesus sa buhay mo, then there's no truth sa buhay mo. Walang katotohanan. And wala ka sa tamang landas kung wala kang Panginoon sa buhay mo. Naliligaw ka ng landas. Siya ang gabay at ilaw para sa buong mundo. Sinabi rin ni Jesus here in this chapter, I am the door, pintuan ng mga tupa. That means na siyang tanging daan para makapasok tayo sa tunay na kapahingan. Kung walang Jesus sa buhay mo, there's no rest for your soul. Walang kapahingahan, walang proteksyon, walang makakarating sa ligtas na pastulan ng ating kaluluwa maliban sa pamagitan niya. Sa chapter 10, I am the good shepherd. Sabi niya, siya ang gabay po. Kung may Jesus ka, siya ang gabay ng buhay mo, ang tagapagtanggol ng buhay mo. Ngunit higit pa dyan, handa rin siyang ialay ang kanyang sariling buhay para sa iyo, para sa ating lahat. Siya po ang mabuting pastol. So, He revealed His deity, pagka-Diyos niya, bilang pintuan ng kaligtasan at bilang pastol na kung saan handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Sa chapter 11, remember, sinabi niya, I am the resurrection and life. That means, if you have Jesus, then you have assurance, katiyakan tungkol sa buhay na ito. So, may naka-assurance sa buhay mo
sa buhay na ito and pagkatapos ng buhay na ito. Pagkatapos ng kamatayan. So, you will know kung saan ka paroroon if you have Jesus. Alam mo kung saan ang iyong destination. Alam mo na may buhay na walang hanggang ka for those who trusted Jesus, sa mga inilagay ang pananampalataya sa Kanya. So, and He proves this. Remember, through the story of Lazarus, nang binuhay niya si Lazarus mula sa mga patay, mula sa grave. Sa chapter 14, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, walang makakarating sa Ama, sabi niya, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. That means na we need Jesus para sa ating kaligtasan and sa buhay na walang hanggan. So, Jesus is the only way at siya ang the only hope at ang ating katiyakan. Now, sa chapter 15, if you remember, I am the vine and you are the branches. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. So, that means, if you have Jesus, siya ang iyong spiritual na lakas, and magkakaroon ng bunga sa iyong buhay. What are those fruit? Love, self-control, patience, the fruit of the Holy Spirit. This comes from God, mula kay Jesus. Apart from God, then wala tayong magagawa. But kung nananatili ka sa Kanya, then your life will be fruitful, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, all of this statement niya na I am, na sinabi ni Jesus, this shows about His deity. He revealed His deity, ang pagka-Diyos niya, kung sino ba siya talaga. And ang ating pangangailangan sa Kanya para sa buhay, gabay at kaligtasan. Now, kung hindi ito totoo, then this would be blasphemy, kalapastanganan. Dahil walang sino man ang maaaring mag-angkin na siya ay Diyos. Siya ang Diyos. Sa Old Testament, ang I am ginagamit para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Na hindi nila binibigkas ang pangalan nito, maingat sila sa pangalan na ito, sa pagbigas, to show their reverence. Ngunit si Jesus mismo nagsasabi, ako, I am who I am. Sabi niya, I am. So this is the purpose kung bakit natumba sila, bumagsak sa lupa, napaatras at bumagsak sa lupa. Itong mga taong gustong huliin siya. Simpleng sinasabi niya kung simpleng sinasabi niya na ako si Jesus na ang taga Nazareth, ang hinanap niyo si Jesus na taga Nazareth, hindi sila babagsak sa lupa. Hindi sila mapapaatras at babagsak sa lupa. But malinaw sa dito, He shows His deity, kung sino ba talaga siya, ang pagka-Diyos niya. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa sandaling ito. So, sabi niya, sino ang hinahanap niyo? Si Jesus ng Nazareth. Sabi niya, I am. Sila ay napaurong at natumba o bumagsak sa lupa. So, notice with me, kahit ang pinaka-powerful na tao sa mundo ay natitinag at napapabagsak kapag si Jesus ay nagsalita. Wala silang control sa kanilang sarili. Wala makakapigil sa kanyang kapangyarihan. This shows na si Jesus ay powerful talaga kahit anong banta pa man ng tao, kahit sino pa mang tao na may pinakamataas na katungkulan sa mundo o may kapangyarihan ay walang makakahigit sa kanyang kapangyarihan at walang banta sa kanyang buhay because He's in control sa lahat ng sitwasyon. Another thing is, pinahintulot niya, siya ang nag-allow, siya ang nagbigay ng pahintulot. Okay, I will go through this suffering. Alam niya na nakatakda na ang planong ito na magdusa siya. And this is in line sa kalooban ng Diyos mula pa sa simula. So, His mission is to suffer para sa kasalanan ng mundo. And He has complete control sa pangyayaring ito. He allowed these things na mangyari. Not because na napilitan siya, kundi dahil ito ang plano ng Ama para sa ating kaligtasan. Look with me, verse 10, binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanyang tenga, ang kanang tenga nito. Ang pangalan ng alipin ay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo sa lalagyan ang iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko inumin ang kupa ng pagdurusa na ibinigay sa akin ng Ama? So,
tumugon si Peter sa paraang inaasa ng mga Roman soldiers, mga Romano at mga Hudyo. And so, remember, that's why they bring weapon dahil they expect na lumaban sila, di ba? Si Jesus at ang kanyang mga alagad. So this is what they are expecting. And so, tumugon si Peter sa expectation nila. Pero si Jesus, hindi siya naparito, hindi siya pumarito para lumaban o to make an appeal o tumakas. He is here to suffer and to die. Nandito siya sa Garden of Gethsemane to fulfill the will of the Father through His sacrifice. Another thing I want you to know is, aside sa may dalawang nangyari sa story, of course, the rest is about the trials sa kanya. But I want you to notice yung dalawang ginawa ng kanyang alagad. So the first is yung betrayal ni Judas. Pangalawa is ang denial ni Peter, ang pagkakaila ni Pedro kay Jesus. And the story ay makikita natin in verses 15 to 18 and in verses 25 and 26. So this is story about the denial of Peter kay Jesus. This is ang pinakakilala sa Biblia. We know this, many of us knows this story. Bago pa man ito mangyari, pinahayag na ni Jesus na sa John chapter 13 na i-deny siya ng 3 beses. So, in fact, I want to read this to remind you sa ang sinabi ni Jesus in verse 37, John 13 verse 37, sumagot si Pedro, "Buhay ko may iaalay ko para sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." So, when Jesus was in the trial, and siya tinatanong ni Annas, and Annas is, siya may tuturing na retired high priest, his biyanan ni Caiaphas, na siya ang kasalukuyang punong pari sa panahon ito. And so sumunod si Peter and also si John kay Jesus papunta sa palasyo ng punong pari kung saan siya nililitis. And dito mismo sa courtyard, dininay ni Peter na kilala niya si Jesus sa harap ng isang servant girl. And according to this gospel, according sa isa pang gospel, madaling nakilala ng alilang babae na si Peter ay isa sa mga disciples ni Jesus. Kasi una, si John ay kilala ng punong pari at ng kanyang mga tauhan. Kaya nakapasok siya sa courtyard, sa loob ng palasyo kasama si Peter. And secondly, ang accent ni Peter. Di ba? May iba-ibang accent sa British ang Friday. So, I don't know what's the accent, pero madaling nalata ng servant girl ang si Peter na isang Galilean because of his accent. Makikita niyo, mababasa niyo Matthew chapter 26 verse 7, in Matthew chapter 26. That's where we will see the story. So in this is, again, we know the story 3 times na itinanggi ni Peter na kilala niya si Jesus. And of course, if you will put yourself sa sarili ni Peter, malamang takot siya na umamin na siya ay alagad ni Jesus because baka mapahamak siya at mahuli or hulihin tulad ni Jesus. The irony is this. Pansinin nyo, ang nagtatanong kay Peter ay hindi makapangyarihan. It's just an ordinary person na nagmula sa mababang uri. And ang pinakamasakit pa na detail na mababasa natin sa Gospel of Luke, na kung saan sinabi ni Luke, pagkatapos tumilaok ang manok, sa pangatlong beses na pag-deny niya, pagkatapos tumilaok ang manok, lumingon si Jesus. Eye to eye sila ni Jesus. Tumingin siya kay Pedro. Kaya hindi nakakapagtaka na according sa Gospel of Matthew, Mark, and Luke, napaiyak si Peter matapos niyang i-deny si Jesus. 3 years nakasama ni Peter si Jesus. Kundi also kabilang siya sa inner circle ni Jesus. One of the closest na kaibigan ni Jesus. But now,
dininay niya na kilala niya si Jesus sa mga taong ito na hindi niya kilala. Ang matapang na Peter na handang putulin ng tenga ng isang alipin para protektahan si Jesus. Ilang oras lang ang nakalipas. Now, nakaupo sa tabi, natatakot sa maaaring gawin ng isang hamak na babae kapag nalaman niya siya ay isa sa mga alagad ni Jesus. Kung may pagkakataon man na sana'y suportahan si Jesus, this is the best time. Salip, dininay ni Peter si Jesus na kilala niya siya, and kabilang si John dahil wala siyang ginawa. Kilala niyang high priest, ngunit tila na hindi siya nagsikap na pigilan ng trial. So, ito yung tinutukoy ni Jesus nang sinabi niya sa kanyang mga alagad na iiwanan siya nila. Halos lahat ng mga alagad ay wala at ang mga naririto man ay hindi gumawa ng kahit ano. So, now let's compare. But first, tingnan natin yung pagkakatulad ni Judas at ni Peter. Alam nyo, pareho si Peter at Judas, mga disciples ni Jesus. Pareho nilang nasaksihan ang maraming miracles na ginawa ni Jesus, nakinig sa mga kahangahang aral ni Jesus, pero pareho silang nagkasala ng mabigat. Pareho silang nakaramdam ng kalungkutan sa kanilang ginawa. Si Peter ay umiyak na kung saan malungkot siya, samantalang si Judas ay binalik ang perang natanggap niya mula sa pagtataksil. Ngunit alam natin na si Peter ay nasa langit, si Judas ay nasa impyerno. Dahil this is the second thing I want you to show, ang pagkakaiba ng kanilang response sa nagawa nilang kasalanan. Ang pagkakaiba ni Judas at ni Peter. Now, alam nyo na, bago natin tingnan yung pagkakaiba, alam nyo na ang pangalang Peter ay tinitingala. Tinitingala ang pangalang Peter, samantalang pangalang Judas ay naging insulto. So, walang matalinong magulang ang magpapangalan sa anak na Judas. Okay? So, hindi mo ipapangalan yun sa baby mo. Generally, hindi gusto ang pangalan ito. Pero ang tanong, ito yung nais kong i-post na tanong sa inyong isipan. Mas mabigat ba ang pagtataksil kaysa sa pag-deny, pagkakaila? Mas mabigat ba nagawa ni Judas na pagtataksil kaysa sa nagawa ni Peter na pag-deny kay Jesus? For all have sinned and fall short in the glory of God. Lahat tayo nagkasala, bumagsak sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang bawat kasalanan ay karapat-dapat sa puot ng Diyos. Ngunit ang kamatayan ni Kristo ang naging sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Para sa kasalanan ni Peter. Ngunit para kay Jude, hindi para sa kanya. Hindi taos pusong nagsisi at buong nanampalataya si Jude. Si Peter ay nagsisi, nagbalik loob sa Diyos. But si Judas, hindi siya nagsisi, hindi nagbalik loob sa Diyos, hindi nagkaroon ng tunay na pananampalataya kay Kristo. Now, two things that I want you to show. Yung pagkakaiba ng regret at repentance. Pagsisisi na kalungkutan lamang o panghihinayang or regret. May pagkakaiba ang pagsisisi na hanggang kalungkutan lamang o konsensya ka lamang sa tunay na godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Others think na pag open ka lang, just be open about your sin. Pag nagkasala ka, that marks that shows spiritual maturity. Mataas na spirituality. Of course, that is good na open ka about sa iyong kasalanan, nag-honest ka so that others can pray for you. So, para ipanalangin ka. But, kung puro ka lang kwento ng kasalanan mo about what you did at hindi ka nagsisi, lumapit sa Panginoong Jesucristo sa pananampalataya, your honesty ay walang saysay. Walang kabuluhan. Ang pagiging open, pagiging tapat about your sin, na konsensya ka, may regret ka, it's not equivalent ng godly sorrow. Now, all of us have sinned. And may mga pinagsisisihan. And perhaps, ang kasalanan ito, this is
there are sin sa buhay mo na mabigat sa iyong puso. Maaring in the middle of the night, napapagising ka na lang, nagigising ka sa gitna ng gabi. And after this, nakaramdam ka ng shame at napapaisip ka, bakit ko nga ba ginawa ang kalukuhan na iyon? Ito ang tinatawag na pagsisisi na hanggang kalungkutan lamang o regret. Now, pagsisisi na nagbabalik loob sa Diyos, repentance. Seryoso rin ang kasalanan ni Peter, tama? Tulad ng pagtataksil ni Judas. Ngunit si Peter ay may tunay na pagsisisi. Lumapit siya kay Kristo at kalaunan, na-restore siya sa Panginoon. Tulad ni Judas, si Peter ay nagtaksil din kay Jesus. Pero think about this. Kung tunay na nagsisi si Judas at lumapit kay Christ para humingi ng kapatawaran, this is what you to us. Hindi ba siya patatawarin rin ni Kristo? Kung lumapit siya, humingi ng kapatawaran? Tama, papatawarin siya, di ba? Siyempre, papatawarin siya. So, ang kasalanan the only sin na hindi mapapatawad is ang pag-reject kay Kristo. Pag-blasphemy sa banal na espiritu, ang conviction, tapos ayaw mong pakinggan, dininay mo siya, and equivalent of pag-deny kay Hesus Kristo sa buhay mo. So this is the kind of sin na nagbigay ng judgment kay Judas. You know, we can easily be deceived ng fake na kababaang loob and pagpapakita ng pagsisisi. Madalas magkahawig ang tunay at huwad na pagsisisi sa panlabas, sa outward. Minsan, nakaka-conclude tayo, nagsisisi na siya. But God knows your heart. Nakikita niya ang puso mo. Maring maloko mo ang tao, pero tandaan natin na hindi natin kailanman maluloko ang Diyos. Tinitingnan ng taong panlabas, pero tinitingnan ng Diyos ang puso. Jesus died for the forgiveness of our sin. Kabilang na mga kasalanang there are times, di ba, as I said, na bumabagabag sa atin, na napapagising ka sa kalagitnaan ng gabi. And, you know, if you truly repented sa iyong mga kasalanan, then don't allow Satan to deceive you and do not believe him na hindi ka mapapatawad sa iyong kasalanan. Remember, na si Judas ay nahulog sa kasinungalingang ito, kaya nagbigti siya. Sinasabi ng Biblia na walang hatol o parusa na sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, whatever you've done, whatever you experience, true freedom can only receive sa pamagitan ni Yesu Kristo. So, you can only find freedom kay Kristo. But the question is, na marahil tanong natin sa ating sarili, church, ito yung mahalagang tanong. Tunay ba akong nagsisisi? Kung paulit-ulit o nagpapatuloy pa rin ako na ginagawa ang parehong kasalanan? Interesting na ang karaniwang pagkukulang ni Peter ay palaging sinusubukan niyang ayusin ang sitwasyon ayon sa kanyang sariling paraan. Peter thinks na kailangan niyang proteksyonan si Jesus, kaya tinaga niya ang tenga ng alipin ng high priest. And after that, he thinks na kailangan niyang proteksyonan ang sarili, kaya itinanggi niya, nakilala niya si Jesus. There's no doubt na, of course, we need to fight sa anumang struggles na meron tayo and repent. Magsisi ng tapat, lalo na sa mga kasalanang paulit-ulit nang nagagawa. But remember, na ang focus ng tunay na repentance, pagsisisi, is ang pagbabago ng ating puso na mahalin ang Diyos ng higit pa at layuan ng kasalanan. Higit pa sa kasalanan at layuan ng kasalanan. Ang pagsisisi, isang kilos na ginagawa natin ang pag-amin sa ating mga kasalanan. There's no true repentance kung walang pag-amin sa kasalanan. Ngunit ang layunin nito ay hindi lamang basta pag-amin. Hangad din nito ang tumalikod. Repentance is when you change. Tumalikod ka sa kasalanan.
And that will result ng tunay na pagbabago. That we would avoid this particular sin, na magbago na tayo ng isip, magbago na tayo ng pananaw, magbago tayo sa ating nais, iwasan ng particular at paulit-ulit na kasalanan sa ating buhay. Ang pagsisisi sa puso, repentance, isang ugali na mas pinapahalagan ang kabanalan at pagiging makadiyos kaysa sa pansamantalang kasiyahan sa mundo. It doesn't mean na hindi ka na nagkakasala. But it means nito na mas mahal mo si Kristo kaysa sa iyong kasalanan. Dito lamang sa Gospel ni John, na ikwentuhan tungkol sa pag-iyak ni Peter. Dahil sa kanyang pag-deny kay Jesus. Siya lang rin ang nagkwento tungkol sa ang restoration ni Peter. There's no doubt na John wants us to see about sa pagkukulang at kasalanan ni Peter. But higit pa rito, he wants us also to see na may great hope, at my grace para sa mga nagsisisi at nagbabalik loob para na kagaya mo at kagaya ko. And after na ma-restore si Peter, you remember, if you read the story, you remember, pagkatapos na ma-restore si Peter, he immediately preached the gospel about sa pagsisisi, pananampalataya kay Kristo. And so, kung may pag-asa kay Kristo ang isang makasalalang gaya ni Peter, for sure, may pag-asa rin para sa mga makasalalang gaya ko at gaya mo. To end this sermon this morning, I want to read 2 Corinthians chapter 7, verse 10. I want you to be reminded of this verse, 2 Corinthians chapter 7, verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. So, regret. Una, yung regret. Ang panghihinayang ay isang emosyonal na reaksyon sa pagkakamali o kasalanan. Kadalasan, may kalungkutan, nalulungkot ka, o nagsisisi ka sa epekto ng nagawa mo. Ngunit, ang panghihinayang, regret, hindi laging nagre-resulta ng pagbabago ng kilos ugali. Karaniwan, nakatuon. Ang panghihinayang sa sarili, pinapansin ang negatibong epekto sa sarili, hindi sa tunay na pinsalang na idulot sa iba o sa Diyos. Yung iniisip mo, napahiya ka eh. Yung iniisip mo, hindi na magaling yung reputasyon mo, kaya nalulungkot ka. Pero hindi mo naisip kung ano naging epekto nito sa iba. At hindi mo naisip kung ano ang naramdaman ng Diyos sa bagay na ito. At nakapokus lagi sa regret ay nakapokus sa iyong sarili. Now, ang repentance, pagbabalik loob sa Biblia, ang pagsisisi is pagbabago ng isip at puso. Hindi lang ito basta na pakiramdam ng pagsisisi, kasama rito ang pagpapasya na lumayo sa kasalanan at lumapit sa Diyos. True repentance ay nakikita sa kilos at pagbabago ng pamumuhay. Ito ay magbubunga ng pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Now, the application for this is, check ourselves. Suriin natin ang ating mga sarili. Ang iyong mga kilos at ang iyong puso, examine natin. If you notice na may kasalanan o pagkakamali, ask yourself, ito ba ay simple na regret lamang, panghihinayang at kalungkutan lang, o tunay na nagsisisi na magre-resulta ng pagbabago sa aking isip at puso? Nalalayuan mo ang kasalanan, mas mamahalin mo higit ang Diyos. Pangalawa, of course, there's struggle sa kasalanan. We need to pray. Ask God to give you a heart na handang magsisi. Lord, tulungan mo ang puso ko ng mga handang magsisi. Ask Him na lumayo sa mali. Magbago ng isip at puso na gawin ang tama na kalugod sa Diyos. He can do that for you. He can change your heart.
babaguhin ka niya if you would ask Him na baguhin ang iyong puso. Amen? Father, we thank you for your love sa amin. You willingly offered your life para mamatay doon sa cross, magdusa at mamatay. And thank you, Lord, for reminding us that whatever, Lord, na sitwasyon, you are in control. Even at, sa low point ng aming buhay, when there's darkness, and when there's people na nagpe-persecute sa amin, when there's trial, when there's problems, even in the lowest point ng aming buhay, you reminded us that you are in control of everything. Walang bagay na labas sa iyong kontrol. Sa time ni Job, nang siya dumaan sa mga paghihirap, dumaan muna ito sa iyong death, sa iyong pagpahintulot. And Lord, you are able to restore everything that was lost because you are a powerful God. Hindi lang in control ng lahat ng bagay. And we know this. We go through those times of trials, those times of suffering to test our faith, to test us. And Lord, I pray for everyone ngayong umaga na patuloy na manampalataya sa iyo, magtiwala, even in the darkest moments, even in the lowest points of our lives, God. And I pray, Lord, for those who needs repentance. Yes, nakaramdam sila ng kalungkutan sa kanilang nagawa. That's good. But you reminded us na kailangan namin magbago ng isip at puso na ibigin ka ng higit sa kagustuhan ng aming laman. And so, Lord, I pray na piliin ang iyong kalooban. Piliin palagi namin. Tulungan mo kami na piliin palagi namin ang kalooban mo ng higit sa kagustuhan namin. Dahil alam namin na may kasiguraduhan kapag kami ay nasa loob ng iyong will. Salamat po, O Diyos, na pinaalala mo sa amin na kailangan namin, Panginoon, na magkaroon ng genuine na pagsisisi sa aming buhay. Lord, we can do this, Lord. We can do this. Of course, higit sa lahat, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, na maaaring may kapangyarihan na baguhin ang aming isip, baguhin ang aming puso. And so we humble ourselves before you. Please, if there's any sin sa aming buhay, help us, Lord, na magpakumbaba, manatiling magpakumbaba. Help us, Lord, na ma-overcome ito. And sa gayon ay ikaw ay maparangalan. Sa gayon ay ikaw ay malugod. Help us. Thank you, Lord. Nababaguhin mo ang aming puso't isipan. We give you back the glory and honor in Jesus' name. Amen.